I'm sorry, mister, but she's not familiar with me. Lapaypay ang balikat ni Elias na tumalikod mula sa kanyang pinagtunguhan. Hindi niya na mabilang ko ilan pa ang tanong na yon sa mga tinanong iya. I can't lose Isabel again? Ugong ng kanyang isipan. Pakiramdam niya para siyang maluluha, para siyang mababaliw kaiisip at kakahanap kung nasan ang misis niya. 2 araw nang nawawala ang babae, halos libutin na rin ni Elias ang syudad kung saan siya naroon. Di naman niya matya kung nasan to dahil iniwan ito sa hotel ang cellphone. Di rin naman siya pwede mag-report sa polis. Bangamat nasa ibang bansa, hindi pa rin siya nakasisiguro kung ligtas roon mula sa impluwensya ni Gian Alvaro. Natigil si Elias sa paglalakad ng tumunog ang cellphone niya. Agad niya hinugot sa kanyang bulsa. Nang makita niyang nakarehistrong caller ID ni Justin sa screen ay agad niyang sinagot ang tawag. What's the news, Justin? Nakauwi na po ng Pilipinas ang Kuya Gabriel ninyo, boss. May kasama ba siya? Meron po, boss. Sino? Mabilis niyang tanong. Yung bodyguard at saka yung assistant niya, boss. Justin, pagalit niya rito. Of course, I know that he's with them. Sino pa bang pwede niyang kasama, boss? Alangan naman pong kasama niya si Miss Isabel. Napahilot na lang siya sa kanyang sentido. Pagkakamali rin niya siguro na hindi niya nasabi kay Dustin na makita niyang magkausap ang kanyang Kuya Gabriel at ang kanyang misis. Kung si Miss Isabel naman po ang tatanungin niya, boss, wala pong record na umuwi na siya ng Pilipinas. Wala rin pong record na umalis siya ng Singapore, boss, kaya't huwag ka na masyado mag-alala dyan. Baka nasa tabi-tabi lang si Miss Isabel. Napabunto, hininga na lamang siya. Sige na, Justin. Tatawagan na lang kita pag may kailangan ako. Sige, boss. Ingat dyan. Huwag mong kakalimutan yung pasalubong, boss, ha? Napailing na lamang si Elias. Bago siya nagdesisyong tapusin ang tawag. Eljon. Pagtawag mula sa pamilyar na tinig. Otomatikong napalingon sa pinagmula ng tinig si Elias at tila tumigil ang inog ng kanyang mundo na mabungad sa kanya ang babaeng kanyang hinahanap. Isabel. Tila kusang humakba ang mga paa ni Elias. Nang tuloy siyang makalapit sa babae, kaagad nitong ginawaran ng mahigpit na yakap. God, you made me worried, Isabel. Please, huwag mo nang gagawin ulit yon. Mamamatay ako sa pag-aalala sa iyo. Tira naman hinaplos ang puso ni Glyza sa narinig. Di niya mawaring ulit may bahagi ng puso niyang natutuwa sa ideyang nag-aalala sa kanyang lalaki. Pasensya ka na, Eljon. Humiwalay sa kanya sa pagkakayakap si Elias. Saan ka ba galing? Pinilit naman ngumiti ni Glyza. Diyan lang sa tabi-tabi. Gusto ko lang magkaroon ng space, yung malaya ko nakakagalaw. Ang lumipas na 2 araw na natili siya bilang Glyza. Nagawa niya magampanan ng pagiging ina. Labis siyang natutuwa na makitang masaya ang mga anak niya habang naroon siya sa tabi ng mga ito. Totoo naman ang sinabi niya sa kanyang bodyguard. Gusto na sana niyang maramdaman muli ang dati niyang mundo, ngunit kahit kano man niya naisin, hindi naman po pwede dahil di pa tapos ang kanyang misyon. Magtitiis muna siya ngayon, balang araw. Ngunit kahit kano man niya naisin, makakabalik din siya sa mundo niya bilang Glyza Escobar. Iwanan mo na sa Gian, Isabel. Kapag wala ka na sa poder niya, magiging malaya ka na. Kung pwede lang noon pa niya ginawa, ngunit nasimulan niya na ang misyon niya. Hindi na siya po pwedeng umatras pa. At paano ka naman gagawin yon? Saan ako pupunta? Sumama ka na lang sa akin, Isabel. Magpakalayo-layo tayo. Puno ng sinseridad ang mga mata ni Elias. Umiling naman si Glyza. Di ganon kadali yon, Eljon. Anong malalaman ng kanyang bodyguard? Napanunok si Glyza. Gaano nito kakilala sa Gian Alvaro? So you know his secret? What secret are you referring? Tila naman umugong sa isipan ni Glyza ang tinig ni Shera. Tila nagsasabing wag siyang magtitiwala kahit kanino man. Natanto niyang tamang kanyang kaibigan. Di siya dapat magpadalos-talos. Gumuhit ang peking ngiti sa labi ni Glyza. Wala naman. Wag mo na lang intindihan ang sinabi ko. Nang di umamik ang kanyang bodyguard, muli siya nagsalita upang ibahin ang takbo ng usapan. Anyway, malapit tayong umalis ng Singapore, Eljon. Do you wanna go somewhere? O may gusto ka bang bilhin? Umiling naman si Elias. How about you? Napuntahan ko na ang gusto kong puntahan, Eljon. Kung wala ka nang pupuntahan, pwede bang bumalik na lang tayo sa hotel? Of course. Nang magpatiuna sa paglalakad si Glyza, sumunod na rin sa kanya si Elias. Ngunit makalipas na ilang sandali, lumingon sa kanya si Glyza. Stay beside me, Eljon. Don't worry, di kita tatakasan. Walang imik na tumabi sa kanya ang bodyguard. Na magpatuloy sila sa paglalakad, hindi na iwasan ni Glyza na mapatitig sa mukha nito.
Anong ginawa mo nang wala ako, Elson? Di niya maiwasang makonsensya. Kitang-kita ang nangitim na ilalim ng mata ng lalaki. Natulog ka ba kahit saglit man lang? Nag-iwas ng tingin si Elias. We're already here. Pasok ka sa kwarto mo. Pag-iiba nito ng usapan. Siya na rin ang nagbukas ng pinto para sa modelo. Come with me inside. Don't worry. Hindi ko ulit gagawin ang ginawa mo. Nang magpatiunang pumasok ang babae, nagdesisyon sumunod na rin si Elias. Ibabalik ko na ang baril mo, Elson. Pasensya ka na sa ginawa ko. Nilahad nito ang baril kay Elias. You can keep it, Isabel. Pero please lang use that to protect yourself. Napatitig si Glyza sa hawak ng baril. It's you who told me that Gian Alvaro is a dangerous man. Then maybe you can use that someday. Naparanok na lamang si Glyza. Tanong niya sa sarili, nakahanda ba siya pagdating ng araw na yon? Ang araw sa paglantad ng katotohanan? I'll take this as a souvenir, Elson. Muling binalik ni Glyza ang baril sa loob ng kanyang bag. Mabuti na nga sigurong may armas siya kung sakali mang dumating ang araw na maaari siyang mapahamak, meron siyang magagamit. Makalipas ng 2 araw matapos siya makabalik ng hotel, dumating ang chopper na susundo sa kanila. Nang tuluyan silang makabalik ng Pilipinas, unang bumungad sa kanya si Gian Alvaro. Matamis ang ngiti ng lalaki nang salubungin siya nito. Welcome home, hon. Ginawaran niya to ng yakap. I miss you so much, hon. Nang humiwalay siya ng yakap sa lalaki, pinilit na lamang ni Glyza ang ngumiti. I miss you too, hon. Nanatili akong tahimik na nakamasid si Elias. Ngunit sa loob niya ay nagpupuyos ang kanyang damdamin. Pumalupot ang kamay ni Glyza sa bewang na Gian at marahan niya tong giniya, papasok at tila maamong tupa namang nagpatianod si Glyza. By the way, hon, can you free your schedule tomorrow? Hindi naman naiwasan ni Glyza na mapakunot noo. Why? Are you planning to date me? Well, parang ganon. Hinarap siya ni Gian dahilan upang mapahinto sila sa paglalakad. I want to show you my island. Kumabog ang puso ni Glyza. Alam niya ang isa sa tinutukoy ng lalaki. Nabanggit na yun sa kanya ni Shera. Lahat ng declared property ni Gian nagawa niya ng mapuntahan, ngunit bigo silang makahanap ng ebidensya. Bumalong ang pag-asa sa kanyang puso. Baka yun ang lugar na magbibigay ng kasagutan sa kanyang mga tanong. I prepared a surprise for you, hon. Sana pumayag kang sumama sa isla. Gumuhit naman ang ngiti sa labi ng modelo. You prepared a surprise for me? Aniya na parang kinikilig. Yes, and I'm very excited to show you my surprise. Napanguso naman ang modelo. Pero dapat di mo sinabing may surprise ka sa akin, hon. Paano pa ako masusurpresa niyan? Mahina namang natawa sa Gian Alvaro. Masusurpresa ka pa rin, hon. Hindi mo pa naman alam ang surpresa ko sa iyo eh. Di na nagawang masagot ni Glyza ang tiro ni Gian na mapansin niyang wala sa loob si Shera. Mula nang dumating to at pinakilala ni Gian bilang bago niyang sekretarya ay tila isa itong aso na nakabuntot lang lagi kay Gian. May hinahanap ka ba, hon? Tanong ni Gian na mapansin niyang tila nagkakandahaba ang leeg nito. Napansin ko lang kasi na wala si Miss Galvez. Gumuhit naman ang ngisi sa labi ni Gian. Naroon na siya sa islahan. Malaki ang parte niya sa sorpresa ko para sa iyo. Pinilit na lang ngumiti ni Glyza kahit ang totoo, wala siyang maramdaman na excitement sa sinasabing sorpresa ni Gian. Samantala, sa kabilang dako, umalingaw-ngaw ang daing ni Shera sa loob ng silid matapos siyang hatawin ng latigo sa kanyang likod. Ano ang babae? Hindi ka pa rin naman. Aamin? Hindi siya umimik at napayako na lamang. Ramdam niya ang labis na panghihina. 2 araw na siya sa isla. 2 araw na siyang pinahihirapan ng mga tauhan ni Gian Alvaro. Kung di lang nakatali sa taas ang kanyang mga kamay, baka kanina pa siya natumba. Narinig niya ang pagbukas ng pinto na silid ng kanyang kinaroroonan, ngunit niya na nagawang mag-angat ng tingin dahil sa panghihina. Tumawag si boss. Hindi na iwasan ni Shera ang pagkabog ng kanyang dibdib. Inutos niyang itigil muna ang pagpapahirap dyan sa babae. Kahit paano nakahinga naman na maluwag sa Shera, mabuti naman. Masyado matigas ang isang to. Ayaw pa rin niyang aminin kung anong kaugnayan niya sa mga Villanueva. Hayaan mo na yan. Si boss nang bahala magpaamin dyan, total. Darating naman si boss bukas. Narinig niya ang papalayong yapak ng dalawa, ngunit malinaw niyang narinig ang huling tinura ng isa sa kanila bago tuloy ang sumara ang pinto ng silid. Kasamang darating ni boss si Miss Isabel. Tila kusang tumulo ang luha ni Shera.
Pakiramdam niya tila nawalan siya ng lakas na narinig. No! Umiling siya. Please wag kang sumama, Liza. Ngunit may magagawa pa ba ang pipi niyang hiling? Paano niya pipigilan ang nakaambani ng pagkatao? Flashback. Gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Shera nang dumating siya sa tahanan ni Gian Alvaro. Nasa pintuan ng lalaki, tila ba hinihintay ang kanyang pagdating. Welcome home, my beloved secretary. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi nito. Thank you, sir. Bahagyang yumukod si Shera. Kasanayan niya na yon bilang tanda ng paggalang. Di na lamang niya nagpapahalata kahit naninibago siya sa asta nito. Alam ko, kagagaling mo lang sa biyahe, Miss Galvez, pero kailangan mo na maganda ulit. Tuloy nang nawala ang ngiti sa labi nito. Bagamat walang kangiti-ngiti ay mahinahan naman ang titig nito. Nangulat naman ang noo ng sekretarya. May pupuntahan pa ba tayo, sir? Agad namang tumango ang lalaki. Yes, pupunta tayo sa Isla El Tremor. Tila naman tinambol ang puso ni Shera sa narinig. Narinig niya na ang isla na iyon. Noon pa may interesado na siya sa pribadong isla ng bilyonaryo. Malaki ang hinala ng grupo ng secret agent ng kanyang kinabibilangan na naroon ng mga ilegal na negosyo ng bilyonaryo. Sa isla nakatago ang marami nitong lihim. Pero ano ang kanilang gagawin sa isla? Ramdam niyang di pa ganon kalaki ang tiwala sa kanya. Kaya nito, bakit siya nito dadalhin sa isla? Sa hindi mawaring ng dahilan, ay umusbong ang pag-aalinlangan sa puso ni Shera. Gayunpaman nagdesisyon na rin siyang sumama kay Gian Alvaro. Wala naman siyang dapat na ipag-alala dahil wala naman siyang maling kilos na nagawa. Halos 24 oras ang biyahe nila sa laot nila bago nila marating ang isla. At ang kabang nadarama ni Shera ay lalong tumindi nang bumaba sila sa sinasakyan nilang yate. Sa bakuran ng manson ni Gian, sa malubong sa kanila ang mga armadong kalalakihan, pakiramdam niya tuloy na nuyo ang kanyang lalamunan. Huwag mo silang intindihin, Miss Galvez. Ganyan lang talaga sila, you know, just in case may makapasok na daga sa manson. May munting ngiti sa labi nito. Tanging talong lamang ang sinagot ni Shera. Nakanda na ba mga pagkaing inihanda ko? Tanong nito sa lalaking sumalubong sa kanila. Oo, boss. Sinunod namin ang bilin ninyo. Mahinang bumaling sa kanya si Gian Alvaro. Let's get inside, Miss Galvez. Kahit halos lamunin na matinding kaba sa Shera, sumunod pa rin siya kay Gian. Aniya sa sarili, natural lang naman. Nasa bigating taong pagkakaroon ng private army. Di naman siguro siya mapapahamak sa rab ng manson ni Gian. Pagpasok pa lang nila sa malaking pinto ng manson, bubungad sa kanila ang malawak na sala. Malawak ang manson ni Gian, na ang ibabang kulay gold at puting kulay sa loob. Merong 4 na nakasaradong pinto sa sala. Mukhang malalaking silid ang mga iyon. Tsaka ng bahagi na may merong malaking hagdan patungo sa ikalawang palapag ng manson. Ang ibang bahagi ng sala ay gawa sa salamin na nagbibigay ng magandang view sa karagatan. Do you know the history of this house, Miss Galvez? Tanong sa kanya ni Gian dahilan upang mawala ang atensyon sa paligid. Pinilit na lamang niyang ngumiti kasabay ng kanyang pag-iling. Hindi po, sir. Well, this mansion is a place of pain and fun. Ginana nito ang kanyang tingin sa paligid. Nanatili naman sa kanyang paningin si Shera. Bumaling sa kanya si Gian dahilan para magtamang kanilang mga mata. Marami na rin nangyari sa mansion na ito, Miss Galvez. Malaking naitutulong ng lugar na to upang manatili ako sa kung nasaman ako ngayon. Napatango na lamang sa Shera, kahit tila may tila ibig pa kahulugan ang lalaki sa kanyang tinuran. This is a mansion of secrets, Miss Galvez. Na maling maglakad si Gian, nagpatuloy siya sa pagsunod dito. Na matapos nilang baybay ng sala, pumasok sila sa isang malaking bulwagan, patungo sa dining area. Bubungad sa kanila ang isang parihabang mesa na merong 20 upuan. Puro yun ang masasarap ng mga putahe. Di niya tuloy maiwasang magtanong sa sarili kung ano okasyon ang pinagdiriwang sa araw na yon. Please sit down, Miss Galvez. Nang umupo si Gian sa pinakadulong upuan, naupo na siya sa isang upuang naroon. Lumapit ng isang lalaki na nakasuot ng kulay puting t-shirt at itim na pantalon. Pinatungan niya ng itim na apron. May hawak tong bilog na tray na may lamang 2 baso ng wine. Walang imiktong naglagay ng wine sa kanilang harapan. Matapos yon, muli tong umalis sa kanilang harapan at lumaki sa isa pang lalaki na tulad ng suot niya.
Naratili sila sa di kalayuan at tila ba naghihintay ng utos. Parehong matikas ang pangatawan ng mga to. Tila di nila bagay ang maging isang cook lamang. Tila ba mas bagay nilang nakahawak ng armas. Feel at home, Miss Galvez. Gumuhit ang ngisi sa labi ni Gian. Well, baka maging pansamantala mong tirahan ang mansyon na to. What do you mean, sir? Tumungga sa Gian sa kanyang baso. Ayaw mo ba, Miss Galvez? Maganda naman ang mansyon ko, hindi ba? Di naman sa ayaw ko, sir. I'm just curious why I should stay here. Muli namang umarko ang gilid ng labi ng lalaki. You will know later. Kumain muna tayo. Na magsimulang kumain si Gian, dinampot na rin ni Shera ang baso ng wine na nakalaan para sa kanya. Nagsimula silang kumain at di na sila nag-imikan pa. Ngunit ilang sandali lamang unti-unti niyang naramdaman ang panlalabo ng kanyang paningin. Pinilig ni Shera ang kanyang ulo. Umaasa siya na sa ganong paraan mawawala ang kanyang hilo. Napansin naman yun ni Gian at kasunod nun ay ang pagguhit ng ngisi sa labi ni Gian Alvaro na makita niyang umiepekto na ang gamot na pampatulog na pinahalo niya sa inumin ng dalaga. Kalmanteng nagpunas ng kanyang labi si Gian gamit ang cloth napkin bago ito nagsalita. Walang sino mang makakaya kung paikutin, Miss Galvez. Napahawak naman sa mesa si Shera. Pinilit niyang tumayo ngunit tila lalo siyang nanghina. Mahina lamang natawa si Gian Alvaro. Kung papasok ka sa lungganan Leon, Miss Galvez, dapat nakakasiguro ka na hindi ikaw magiging hapunan ng Leon? Tumayo ang lalaki mula sa pagkakaupo. Matapos yun, sumenya siya sa dalawang tauhan niya na kanina pa nakaabang. Ipasok niyo na yan sa loob. Nang mag-angat ng tingin sa Shera ay naaninag niya ang paglapit ng dalawang lalaki sa kanya. Gusto man niyang maglaban, tuloy-tuluyan na siyang kinain ng panghihina. Gayunpaman, narinig pa niya ang huling iwinika ni Gian bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Alamin niyo kung bakit sila nakita ni Gabriel Villanueva. Kapag hindi siya umamin, putulin niya ng dila. Kadiliman. Tila galing siya sa kadiliman. Pakiramdam niya'y nanghihina ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Na magmulat ng mata sa Shera Galvez, tila bumalik siya sa realidad. Ilang araw na siyang pinapahirapan. Sinubukan niya iangat ang kanyang mukha upang pagmasta ng paligid. Tayong ang malamlam lamang na liwanag mula sa ilang ilaw ang nagbibigay ng liwanag sa loob. Merong kaisa-isa at maliit na bintana sa silid, ngunit di naman niya magagamit. Iyon, nadaanan sa pagtakas. Ibig sabihin maaari lang siyang makatakas kung sa pinto siya daraan.